Just a little talk with Jesus made me whole. Now let us have a little talk with Jesus. Let us tell him all about our troubles. He will hear our faintest cry, and he will answer by and by. Now when you feel a little prayer will turn, and then you'll know a little fire is burning. You will find a little talk with Jesus makes it right. I may have doubts and fears, my eyes be filled with tears, but Jesus is a friend who watches day and night. I go to him in prayer, he knows my every care, and just a little talk with Jesus makes it right. Now let us have a little talk with Jesus. Let us tell him all about our troubles. He will hear our faintest cry, and he will answer by and by. Now when you feel a little prayer will turn, and then you'll know a little fire is burning. You will find a little talk with Jesus makes it right, and you will find a little talk with Jesus makes it right. When our life is over and our gravestone has been made, our date of birth and date of death upon the stone is laid. Between those days lies a dash representing life we've lived. Will we live this dash of life for God? Make a difference here today. Oh, may we live our lives so when our days on earth are done, we have kept the faith, we have run the race, providing a challenge for generations to come. God's promises are true. He can still do a work through you. So keep the standard high, for the Lord is nigh. Let's reach the next generation. As we start each new day, there are choices we must make. Decisions that affect our lives as we choose which path to take. Investing in the future, lost souls that never die. Let's spread the gospel, live godly lives, by example lead the way. Oh, may we live our lives so when our days on earth are done, we have kept
Christians all around the world have known who they believe. They served God and surrendered all to serve Him faithfully. But there are those who water down the truths that they once preached about. How can we stand idly by? We must keep the standard high. Stand strong, stand firm. Amen. Naimbag nga morning, kakabsat. It's another Wednesday morning at nandito na naman tayo nagsasama-sama para sa pag-uusap-usap natin patungkol sa salita ng Diyos na siyang kailangan natin sa araw-araw. At it's a blessing na pagising natin ng umaga ay tumatanggap na tayo kaagad ng salita ng Diyos. Instruction ito na sure win. Ibig sabihin ay pagka nakinig tayo ng instruction at in-apply natin sa buhay natin, hindi tayo mapapariwara, hindi tayo madaling sirain ng dyablo, di ba? Maraming makakasalubong tayo paglabas mo pa lang ng bahay or nasa loob ka pa lang ng bahay mo. Ayan, ang dami-dami ng mga distractions, pero hindi ba napakaganda na dahil meron kang narinig na salita ng Diyos, na-equip ka na naman ng Panginoon at lalabas ka na ready for the battle. Yan. So, sama-sama tayo ngayong umaga at mag-aaral ulit tayo ng salita ng Diyos. At napakaganda pa rin ang ating topic. Sir Ariel, hindi pa tayo nagpapalit, Nasa vision pa rin tayo. So, di ba na sa January, first month ng taon ay napag-uusapan natin kung paano magiging prosperous ang buong taon na ito. Yan. At syempre kasama ko dito sa studio ang ating ever faithful, loyal na si Sir Mark at syempre si Sheila. Yan, hintayin pa natin si Caribal at wala pa siya. Baka nagpapaganda pa para mas maganda siya kay Inday. Yan. So sa Google Meet ay masaya tayong kasama ulit natin si Ma'am Geraldine. Yan ang nagbabalik na Ma'am Geraldine. At of course, si Sir Ariel. Good morning po. Good morning po. Alright, good morning. Magandang umaga sa ating lahat. Good morning sa inyo dyan, Ma'am Cherry, tsaka kay Sheila, and of course kay Brad Mark, and kasama natin si Ma'am Geraldine dito sa ating Google Meet. And ayan, tama, no? Habang this day, or ngayong umaga na ito yung last na parang Wednesday, no, ng January, and this Saturday will be the start na ng February. Okay, so pag makita natin talaga is hindi natin napipigilan yung paglipas ng oras, paglipas ng araw, no, and so let's make the most of our days kasi malayan natin is January 2026 na, and ngayon is i-conclude lang natin yung ating topic on vision, okay, and goals, diba? So the whole month is nabigyan tayo ng pagkakataon para makapakinig ng important value, okay, ng anong tawag dito, ng vision, at ang meron tayong goals. Okay, so good morning sa lahat ng mga nandito sa Facebook also. Maraming salamat sa pagdalo ninyo, no, at pag-tune in ninyo sa ating programa ngayong umaga. And sa mga interns, good morning sa inyo. I believe may duty kayo mamaya. And yung mga
kasama din natin dito. Diyan si Ma'am Flor, si Sir Asierto, good morning po. Ayan, yung mga malalayong lugar. Si Ma'am Myra, Ma'am Heidi, ayan. And ayan si Philip, good morning Philip. And Sir Jonas, morning. Sir Digno, ayan. Si Krisha, good morning Sis Krisha. And Sir Salvador Bore, good morning Pastor. Kasama po natin si Pastor RJ, si Ma'am Joyce, and then si Ma'am Ritz. Good morning sa inyo. Alright, so again, tuloy-tuloy tayo. And before tayo magsimula, tayo sandaling manalangin. Let's pray. Dakilang Diyos, maraming salamat sa umagang ito. Thank you, Almighty Father, again sa inyong paggising po sa amin at sa safety namin, O Lord. Mong magdamag, we thank you for the rest again, Almighty Father. And we pray for wisdom, O Lord, and sa aming devotion ngayon. We pray sa buksan mo ang isip at puso naming lahat para sa aming mga pakinggan. May we be a blessing again, O Lord, this morning. Use us, O Lord, mightily. And bantay mo din ang aming internet, aming electricity, Almighty Father. At salamat sa platform na ito na mayroon pa rin kaming nagagamit, O Lord, to share your words. Thank you so much sa mga nag-decide, Lord, na makinig ngayong umaga na ito. And nawa hindi masayang ang aming umaga, Almighty Father. For this 1 hour, for this short brief time, O Lord, magkasama kami, is mabless kami sa inyong salita. Only through your words, O Lord. Forgive us for sins. In Jesus' name we pray. Amen. All right. So again, no, yung topic natin, i-end natin ang topic natin, conclude natin ang topic natin for this month, which is about vision and goal. And next month is napakaganda ang topic ulit natin. Ang sabi ng ating mahal na pastor is our commitment and yung love pala natin, no, kasi February kaya oo. Napakaganda ang ating commitment and ating pag-ibig sa ating Panginoon. Actually, yun yung tinapik ko nung last, no? The previous, hindi yung last Wednesday kasi sinolo ni Sister Apple nung last Wednesday eh. Oo, kaya ngayon is, if maalala nyo, no, yung sinabi ko is yung love of God. Plans for the Lord will set your plans in life. Okay? And yun yung isang tinapik ko, discuss ko, and ang verse natin doon is Romans 8:28, and we know that all things work together for good to them that love God. Okay? To them who are called according to His purpose. So yung basis natin sa ating paggawa ng mga goals natin, no, is to love God. And sa totoo lang, sabi ko nga is that when you set your eyes, okay, sabi ng Bible natin is that when you look only towards Jesus, di ba? Looking unto Jesus, and tawag dito, i-set niya kung ano dapat yung mga priorities natin, yung mga goals natin. Okay? And so, also, di ba, sabi ko noon is that when you love God, ma-put straight ang ating priorities, di ba? Kasi makikita mo dyan na maiiwan mo na yung bisyo mo, you choose to do good rather than evil, you choose to love instead of hate, you choose contentment instead of riches, mga ganyan, di ba? And then ngayon is that ang isang magandang pinag-uusapan natin noon ngayon actually is that if you recall yung last Sunday, isang napag-usapan is that about sa preachings about our decisions, no? As a matter of fact, doon sa revival, SI is about decisions, and it's very, very important, no, na alam natin kung ano yung basis ng ating decision. Napakaganda yon, mga kapatid, no? And so like sa atin,
when we have decided, okay, to follow Jesus. 'Di ba? Ako, pagka yun talaga ang something that would propel, no, ang ating everyday na gagawin is when we have decided to follow Jesus. Sabi niya sa Galatians 2:20, okay? When we have decided already to follow Jesus, is that like Paul, sabi niya is I am crucified with Christ. Okay? Nevertheless, I live, yet not I. Hindi na tayo. Okay? But Christ already liveth in us. And the life that which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave himself for me. One of the verses, mga kapatid, na when we have decided, okay, to follow ang ating Panginoong Hesus Kristo, diba, is that we need to be able to live already like Paul. Sabi niya, not I, but already Christ liveth in me. And then kung yun yung napag-decidean natin, then we follow through. Okay? And so, sabi niya dito is that don't turn back already. Sabi nga ng kanta, di ba? I have decided to follow Jesus, no turning back. Okay? And huwag na nating balikan yung mga buhay natin noon. That is why, ngayong umaga is, aside from planning, okay, aside yung from mga planning na ginagawa natin, itong mga to is, the plan is as good as its implementation. Okay? And so, sabi ko nga, conclude natin ito. We've talked about how we plan, the basis of our planning. Ngayon is implement. Di ba? I-enforce natin, isagawa natin yung mga plans natin. Sabi ko is that Saturday, February 1 na. Di ba? Okay, and so we looked at like nung December may plano na tayo. This January may mga plans na tayo. It's already February. Oo. Just kahapon is may meeting kami ng university president. Imagine mag-e-end na ang realize na naman ng lahat ng mga managers na this Saturday is February na. So, nasaan yung ninyo ng January? Meron na pa tayong nagawa dyan sa mga plans ninyo. And then, sabi niya, tignan nyo, January 28 ngayon, sabi niya kahapon. Bukas, walang pasok. 30, walang pasok. February 1, walang pasok. So, pagdating natin, February 4 na. Diba? Grabe. And so, ayan, yan yung mga, na-realize na naman namin. Oo nga, no? Alam niyo, kagaya ng ating mahal na pastor, ganun din eh. Diba? Walang nagre-remind sa atin, especially sa ating spiritual life. Walang nagsasabi na, ilan na yung na-souls won mo, ilan na yung nadala nyo ng mga bisita. You will not realize na hindi mo na i-implement yung plan mo. Diba? And so, dito punta tayo sa Philippians. Ayan, Philippians, very familiar verses to mga to. Philippians 3. Ayan. So, alam niyo na kung ano yung Bible ko na to. Hindi na siya. King James itong Bible ko na to. Walang Philippians. Okay, Philippians 3. Diba? Sabi na dito sa verse 12. Not as though I had already attained, either were already perfect, but I follow after. If that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. Diba? So you implement your plan already. Verse 14, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Okay? Sa 1 Corinthians, dire-diretso tayo. 1 Corinthians 9:26. Ayan. Very familiar verse naman ito. Anong sabi niya? I therefore so run,
not as uncertainty. So fight I, not as one that beateth the air. Okay? Mga kapatid, no? If there is no target, kagaya tayo niyan, na boksingero na nagsha-shadow boxing lang. Walang target eh. Okay? Ang target niya is air. 'Di ba? Parang yung buhay natin. Kung wala tayong plano, basta kung saan-saan na lang tayo pumupunta. 'Di ba? Okay, pero goals, mga kapatid, goals gives us a target. Okay, goals set our priorities, di ba? And then, ito maganda. Goals makes us move. Okay? Goals makes us move forward. Okay, goals drives us forward. Okay? Kaya, alam niyo isang cause, ito napakahalaga, isang cause ng laziness, isang cause ng katamaran, di ba? Is wala tayong goal. Wala tayong ambition. Wala tayong vision para sa ating sarili. Wala tayong vision para sa family natin. Wala tayong vision, no, para sa spiritual life natin. Kaya yun, alam niyo, yun yung isang yun yung isang importance ng meron tayong significance ng meron tayong mga vision. Meron tayong goal. Kaya nga, di ba? The Bible says, where there is no vision, we perish. The people perish. Okay? Kasi una-una patas sa atin, no? Kung wala tayong vision, we will perish. Okay? 'Di ba? Yung vision also is the word of God. Okay? If there is no word of God, we will perish. And so pati dito, no? Isang cause talaga, nakikita natin 'yan. Hindi lang natin nare-realize. Bakit tinatamad tayo, 'di ba? Tinatamad tayo na mag-aral, tinatamad tayo na mag-soul winning, tinatamad tayo na mag-Bible study, tinatamad tayo na mag-devotion, tinatamad tayo sa lahat ng bagay. Kasi walang plano eh. Okay? Wala tayong goal eh. Diba? Pero pag sinet mo yung sarili mo, for example, bakit marami din yung mga masisipag na mag-aral? Diba? Kasi may goal sila. Sasabihin, tatapusin ko itong pag-aaral ko na to. Diba? Kailangan kong meron ganito na maakay na kaluluwa. 'Di ba? Meron dapat akong mga ganyan kaya they wake up in the morning and then early in the morning kung wala kang plano, for example, 'di ba? Wala kang planong mag-devotion ngayon, gising ka talaga ng 7:00, 'di ba? 8:00 ng umaga, 'di ba? Pero pag sasabihin mo, goal kong makinig ulit ng salita ng Diyos, 'di ba? So gigising ka talaga, 'di ba? Sisipagin ka talagang gigising kasi alam mong may gagawin ka, 'di ba? Pero pag wala kang gagawin, tulog na lang ako. 'Di ba? Oo, okay. So, you see that isang cause talaga ng laziness natin. Meron yung mga masipag magtrabaho, 'di ba? Okay, bakit anong goal nila? 'Di ba? May goal sila sa kanilang ginagawa. Okay? 'Di ba? Yun nga lang, marami is para lang ganito, para lang ganyan yung gagawin nila. Pero tayo as Christians, we have that biblical and godly goals. Okay? Diba? Kaya yun yung nanggagaling yung ating sipag. Diba? Sipag natin na magsimba. Diba? Tinatamad tayo kasi wala naman talaga tayong balak. Okay? Diba? Okay? And so, kaya nga tingnan nyo, kahit na matalino tayo, tamad kang pumasok, sige nga. Diba? Kahit na ang galing-galing mo. Sometimes, people are blessed talaga with intellect, no? Ako, before ko ma-memorize yung isang talagang basahin ko ng daming yan, daming beses. Alright? I do not consider myself talaga sa in terms of intellectual. Malayong maraming marurunong. Kaya nga sabi ko, pag makita niyo yung mga grades ko ng elementary hanggang high school, buti ko makabilang ka lang ng 3 line of 8 eh. Or line of 7 lahat. At least walang line of 6. Di ba? Grade pa ba yun yung line of 6? Pero hanggang line of 7.
Okay? Lahat ng mga kasi alam mo kahit na ang talino mo, pero 'pag tamad kang mag-aral, tamad kang pumasok, eh, marami akong mga classmate ng elementary tsaka high school, alam niyo 'yun? Ang gagaling talaga nila in terms of yung intellect nila, pero ang tatamad nila talagang pumasok, sa totoo lang. Okay? So, wala din, 'di ba? And so sabi niya nga sa Proverbs 10:4 eh, "He becometh poor that dealeth with a slack hand." Okay? But the hand of the diligent maketh rich. Okay? 'Di ba? So, ayan, I hope that this morning, no, with that, tutuloyan natin. Pero gusto nating marinig din ang ating mga kasama diyan sa studio, okay, about yung kaya yun lang ang conclusion ko, mga kapatid, no, is that we have these plans, no. Of course, along the way, hindi siya hindi siya gano'n ka, pulido yung pag-implement. Kaya there must have to be pagka ang tawag nila do'n is pagka merong iterations, meaning mga konting i-tweak mo para, you still go to the target. Gawin natin yung gano'n. Ang karamihan kasi 'pag hindi na nila nakukuha, 'di ba, is that they totally abandon, nawawala na. Kaya in the implementation, parang ang kagandahan na matutunan natin is that paano ka, babalik doon sa, ah, ah, landas ba, okay, towards still the goal. Along the way, sabi ko nga is that along the way, there will be challenges in the implementation ng plan. But of course, kailangan na you could be able to recover and then go back doon sa ginawa mo. Okay? So, again, simple, ah, yung plans natin, i-implement natin. Pero, yun nga, anong i-implement mo kung wala kang plinano, 'di ba? Kaya yun yung cause ng ating laziness, cause ng ating katamaran, because we have not set something that we do. Okay? Sabi nga ng ating mahal na pastor talaga is that dapat every day meron kang parang nakalagay na, 'di ba? For example, ngayon, alam mo na kung ano yung mga gagawin mo bukas, mga gano'n. Okay? Oo, kasi, doon sa kuwan ko nga, doon sa ano na yun, ah, ay naku, planner, okey, planner, nandiyan makikita mo. Kaya kung makikita mo sa, isang araw is that, "Uy, wala akong gagawin dito, Ayan, okey, you need to plan kung ano yung gagawin mo. Kasi 'pag talagang walang ilalagay, wala talaga, okey, anong gagawin mo? So, wala talaga, 'di ba? So, it invites katamaran, it invites laziness, okey, 'di ba? Oo. And then yun iwasan kayong mga estudyante, 'di ba? 'Pag clear yung calendar ninyo, ang saya-saya niyo kasi wala kayong gagawin kung hindi matulog, 'di ba? Yun yung maiwasan, okey, 'di ba? Hindi naman na rest day, pero parang yung rest day ninyo isang linggo, 'di ba? Oo. Alright, so, ayan, good morning, Dave. Kasama natin si, Dave Manginsay, si marcher nila na marcher noon, okey. So, ayan, papasok ko diyan sa Ma'am Cherry, studio. Amen. Thank you very much po, sir. At nakakatuwa, di ba, na sa ating mga naiset na goal, unang-una, syempre, kailangan meron tayong naiset na goal, ay na-reinforce every time na nakakapakinig tayo ng ganito ay kung halimbawa ay medyo along the way, ngayong January ay dumating yung point na medyo tinamad ka, ayan ngayon, itatama mo na naman. At ay, ayun pala, kaya para hindi ako maging lazy, kailangan ganito yung gagawin ko. 'Di ba? So, napakaganda na lagi tayong na nabibigyan ng tip or instruction para manatili tayo doon sa ating track. 'Di ba? Ibig sabihin yung landas na sinabi ni Sir Ariel kanina. Yan. So, sa atin ay since conclusion na ito, ay gusto ko lang basahin natin dito sa Proverbs chapter 16 verse 3.
na sabi dito, commit thy works unto the Lord and thy thoughts shall be established. Yan. At actually ay ito yung nung nag-start, nag-resume na po kasi yung yung second sem, start na po ng second semester ng PSS nung Monday. At ito po din yung verse na ginamit ni Pastor Daniel. And habang nagsasalita siya, ay sabi ko, tamang-tama dahil yun din yung prepare ko na verse. And yun, sa lahat ng mga sinabi niya ay ang nasa isip ko si Joseph, yung si Joseph na talagang isa sa mga Bible characters na nakitaan natin na hindi siya nag-sway dahil meron siyang vision, di ba? At ang kasama niya doon ay ang Panginoon. Kaya nga, sabi dito, commit thy works unto the Lord. Yan. Kung sinabi nating commit, syempre ay ilalagay natin yung ating sarili sa kalagayan na we refuse to compromise. Yan, natutunan ko yun dun sa Chapel R. You refuse to compromise. Bakit? Kasi committed ka eh. Meron kang, yun nga, sabi ni Sir Ariel, may tina-target ka, kailangan ma-reach mo yung goal na yun. So, kung halimbawa at merong darating na mga bagay na pwedeng ma-distract ka at hindi mo ma-reach yung goal, you will refuse that. Bakit? Kasi may tinatahak ka. Unlike kung walang laman nga talaga yung planner mo, edi kahit ano na lang. Yun nga, sabi niya, viable option. Yan, hindi ko yan makalimutan sa mga sinabi ni Sir Ariel. Na kahit ano na lang, 'di ba? Pero 'yun ang kagandahan talaga ng meron tayong vision, meron tayong goal because we know when to refuse, 'di ba? Hindi ito nakakatulong dito sa aking vision, hindi ko i-entertain ito. 'Di ba? So, kung makikita natin si Joseph, kung babalikan natin yung kanyang buhay, meron lang akong mga verses na babasahin dito. Sa Genesis chapter 37, magsimula tayo dito. Pero hindi ko na syempre tatapusin yung kwento niya. Gusto ko lang makita dito kung paano siyang nag-commit and na-establish yung kanyang thoughts. At the end of the day, siya yung maayos ang kanyang kalagayan. So dito sa chapter 37 ng Genesis, simulan natin dito sa verse 18. Sabi dito, and when they saw him afar off, even before he came near unto them, they conspired against him to slay him. Yan. Ito po yung point na nainggit na ang kanyang mga kapatid sa kanya, nayayabangan sila sa kanya. So nung nakita nila na nagsosolo na siya, hindi na niya kasama yung kanyang tatay, they conspired to slay him. Sino itong mga ito? Mga kapatid ni Joseph. So dumating siya sa point na ganun na even sa kanyang sa inner core, yung family niya, ay hindi niya kakampi sa kanyang mga visions. Pero ano ang nangyari? Kung babasahin natin dito sa chapter 39 verse 2. Sabi niya dito sa 39 verse 2, and the Lord was with Joseph, and he was prosperous. He was a prosperous man, and he was in the house of the master, of his master, the Egyptian, si Potiphar ito. And his master saw that the Lord was with him, and that the Lord made all that he did to prosper in his hand. Yan. So, 'di ba? And kung itutuloy-tuloy pa natin dito, ay makikita natin na maganda yung nakita nila kay Joseph. Although maraming kontra, maraming hindi natutuwa sa kanyang mga ginagawa para ma-reach yung kanyang vision. Pero nakikita ng mga tao, the Lord was with Joseph. 'Di ba? Kaya nga ito yun na-establish yung yung pagkatao mo, yung thoughts mo, yung ginagawa mo, pag kasama mo ang Panginoon. Ito pa, dito pa sa verses 21 hanggang 23 sa same chapter na 39. Sabi dito, but the Lord was with Joseph and showed his mercy and gave him favor in the sight of the keeper of the prison. During this time, naakusahan na si Joseph na ng rape. Nasiraan siya. Napunta siya ng bilangguan, but he was still
focused on his goal, on his vision. Kaya nga ito, kasama niya pa rin ang Panginoon. Kaya even yung master, yung warden doon sa prisoner, nakita pa rin niya. Iba ang countenance ng taong to. Iba ang aura itong lalaking ito. So nalaman nila na siya ay kasama ng Panginoon dahil sa kanyang hindi pag-sway. Dahil committed nga siya commit thy works unto the Lord and thy thoughts shall be established. And then sabi dito sa verse 22, and the keeper of the prison committed to Joseph's hand all the prisoners that were in the prison, and whatsoever they did there, he was the doer of it. The keeper of the prison looked not to anything that was under his hand, because the Lord was with him, and that which he did, the Lord made it to prosper. Diba? Which he did, the Lord made it to prosper. Bakit? Because God is with him. Kasi nga, commit thy works unto the Lord. Ikinomit niya talaga lahat yung buhay niya sa Panginoon Kaya laging, saan man siya mapunta, established siya. Ibig sabihin, hindi siya basta-bastang nasusway. Na maayos ang kanyang testimony. And if we go on and on dito sa kwentong ito, at the end, itong mga kapatid niya na nagplano na patayin siya, binenta siya, kung ano-ano na yung mga, nagsinungaling sila sa kanilang father, sinabi na pinatay ng mabangis na hayop yung kanyang paboritong anak. Pero at the end ng book ng Genesis, makikita natin dito na yung favor talaga hindi nawala kay Joseph dahil nanatili siya sa Panginoon. Napunta siya ng Egypt, ginawa siyang governor, naging na-reconcile siya sa kanyang mga brothers. Until such time na yung buong pamilya niya ay ipinakuha ng Pharaoh para tumira doon sa Egypt kasi nagkaroon na ng famine sa lahat ng mga lugar. So sabi niya, bibigyan ko kayo ng isang lugar dito. You will be given lahat ng mga hayop na kailangan nyo, ng lahat ng mga blessings na para kay Joseph ay nalasap ng lahat ng kanyang buong pamilya. So, 'di ba, nakakatuwa na sa ating vision ay lagi lang tayong mag-commit para sa Panginoon ito. Sa araw-araw, yung katabi mo, yung kaharap mo, yung sarili mo, maraming pagkakataon na it will tempt us to go astray. Yung parang aalis ka muna doon sa siniset mo na goal para sa Diyos, para sa sarili mo. Pero once na committed ka, yun, you will be established. Kaya huwag nating kakalimutan na sa ating mga visions, since nag-i-start pa lang itong taon na to, tama yung sinabi ni Sir Ariel, February na. So mag-check na tayo. Kasi isang month na yung nakakaraan. Meron na bang nangyari? Unang-una may nasimulan na ba tayo? Meron pa ba, nagpapatuloy pa ba tayo doon sa sinimulan natin? Kaya hindi mahirap ma-accomplish yung mga visions natin kung Diyos yung aasahan natin. Kung sa sarili lang talaga natin, wala talaga tayong maaasahan. Pero salamat sa Panginoon na siya yung naggagabay sa atin. And lastly, gusto ko lang i-share kasi doon sa revival ay isa sa nabanggit ni Pastor Louie sa kanyang preaching. Sabi niya, napakahirap na ikaw kasi nga decisions yung pinag-uusapan. Sabi niya, napakahirap na ikaw ay mamuhay sa desisyon ng iba. Which is true, di ba? Pero alam mo, ang isang nakita ko doon ay kung sa desisyon ng aking pastor, sa desisyon ng Panginoon ako mamumuhay, hayaan ko na yung pangsarili ko. Kasi kung ako lang, wala naman talaga akong magandang magiging desisyon sa buhay ko. Kaya sabi ko, sa mga decisions na ginagawa natin, ay pinakamahalaga ang ruler natin, ang pang-measure natin kung nasa tama ba tayo o mali. Yung decision ng pastor, yung instruction ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. And with that, ay i-commit natin ito sa Panginoon and
sabi ko nga, we can never go wrong. So yun lang po. Thank you very much, sir. Amen. Ayun. Maganda yun, no? Commit thyself. Saan? Saan tayo? Something that you need to decide on also, no? Okay, saan tayo parang nagiging committed? Okay, we have uh, tawag dito, some decisions to do on saan tayo dapat maging committed. Yan, sabi ni Ma'am Cherry, commit thyself. Yan. Sa verse na ginamit niya. Okay? Commit thyself unto the Lord. Okay? And kagaya din ng sinabi ko nung last, no? Pagka yung commitment natin is walang iba kung hindi sa ating Panginoon, you know, should be, no, that all other decisions is naka-anchor na doon, 'di ba? Oo, kasi doon ka naka-commit eh. Okay? Doon ka naka-commit eh. Babalik at babalik ka doon, 'di ba? So in everything that you do, always naka-commit ka sa ating Panginoon. And it's something that it helps us to decide. Okay, it helps us to decide. Yeah. Example, meron kang for example na-promote ka and then nadagdagan yung sweldo, mga ganon. 'Di ba? Whatever that you receive, saan ko kaya gagamitin? Saan kaya nakakommit na, 'di ba? Alam mo na kung ano yung dapat mong ibibigay. Okay? 'Di ba? So, yan ang napakagandang madali kang makapag-decide if you have committed. Alam niyo sa totoo lang, pagka even if yung commitment mo, sabihin mo na lang, commitment mo is hindi sa Panginoon, 'di ba? Dinidecide mo, doon mo ilalagay, 'di ba? Pero alam niyo napakaganda na alam mo na yung commitment mo is walang iba kung hindi doon din sa nagbibigay sa inyo ng lahat ng meron ka, 'di ba? No. Kaya it helps us really to decide ng if you have committed something and if you have committed to the Lord, and then that's where all your decisions will be anchored. All your decisions will pupunta, 'di ba? And manggagaling sa totoo lang. Okay? 'Di ba? Doon manggagaling. And what's good, okay, is that binanggit ni Ma'am Cherry din kanina, is that in a multitude kasi of counselors, there's safety, 'di ba? Sa ating mga pastor, 'di ba? Leaders, elders, mga ganon. If you get, doon tayo kukuha ng mga counsel, we are safe. Okay? Pero try not to get counsel and then yung sarili mo lang ay patay. Diba? Oo. Okay. Alright. So, ayan, pakinggan din natin yung dalawang kasama natin dyan. Okay. Si Sheila, kasi siyang nauna dyan eh. May mga blessing ka ba ngayon? Marami po. Good morning po sa ating lahat. Sa akin naman po is since January po is may sabi ni Pastor kung ano yung mga vision po natin. Yung ibalik ko lang po is yung sa akin po is yung may sinabi ako yung sa vision ko na makapunta yung family ko dito at makapunta yung family ko dito. At yun, answered prayer kasi yung papa ko po is pupunta po siya dito. Kasi nung sa revival din, maganda yung mga mensahe na napakinggan ko po is yung mag-commit tayo sa Panginoon. Yung plano ko pa doon is niisip-isip ko pa na
ano kaya, kasi matagal ko na tong iniisip na mag full-time dito sa church. Kaso hindi ko pa sinabi, parang sinasarili ko lang muna. Pinagpipray ko lang din kasi ayokong ayoko din magdesisyon na parang napilitan lang ako. Ayoko nun. Kaya nung sa revival po, doon ko na naisip, sige, mag-commit po ako sa Panginoon. At kaya nung pinatestimony kami ni Pastor, yung sabi niya na, kung ano daw yung decision ko din, doon sinabi ko po na magfo-full time ako para mas lalo pa po akong lalago po sa salita ng Diyos at mas malagdagan yung knowledge ko kasi hindi pa masyadong mahina yung mata. Kaya yun, dahan-dahan kong mas kaya nagpapasalamat ako kasi nandito ako, yung yung goal ko is sabi nga bake to bake yung goal ko is ulit is back to basic kasi ngayon nung nagwo-work ako kasi parang na pawala-wala na rin ako every Saturday tapos yung nasagasaan na din yung yung ministry ko kaya inisip ko mag full-time na lang ako para maging focus ako sa Panginoon at ibigay ko sa kanya yung ibigay ko yung oras sa kanya para maging blessing din maging blessing po sa blessing po sa pamilya, sa church, at sa mga kamembro po. Ayun lang po. Amen, amen. Wow. Sabi ni Ma'am Flor dito, amen. Sheila may great decision. Okay? And totoo yan. No? Those are, sa totoo lang is that those are the greatest na decisions talaga. No? And sigurado yan, there will be more blessing sa'yo, Sheila. Ay, nako. Oo. Okay. And so, ayan, pag-pray natin si Sheila. Okay, sa kanyang decision. Okay. And sabi ko nga is that when you have decided to do that, especially sa inyo, no? Sabi ang kanta is that no turning back. Okay. No turning back. Ayan. All right. So, ayan, si Kwan naman, Rhea. Ayan, good morning po sa ating lahat. May hindi po siya nasabi Kasi kaya gusto niya mag full time kasi gusto niya daw ako makasama bilang karibal. Joke lang. Ayan. Sige po, ito po yung mga natutunan ko po. Napakaganda po ng mga sinabi po ni Sir Ariel at saka ni Ma'am Cherry na salita ng Diyos. At unang-una po ay yun nga po na goals make us move forward, na napakaganda po nun na isang na ko po dito, naalala ko po nga nung sabi ni Ma'am Cherry na natutunan niya nung chapel hour. Then ako naman po, natutunan ko din nung yung testimony ni Preacher Daniel nung chapel hour na pag pumunta daw po siya sa isang area din tinatamag, yun. Or kaya siya napunta doon sa Australia. Then, may times daw na walang, like parang hindi,
like parang, dumarating po yung time na dun sa lagi niya pong sinasabi, "No, I am committed." Siya ay committed. Kaya, um, isang naging ano rin po sa akin yun, na kagabi nga po nung nagsusulat ako ng, ng gagawin ko sa aking area. Sabi ko, ah, nung pagkatapos kong sinulat, nag-pray ako. Tapos, sabi ko, I am committed na sana, itong mga sinulat ko na to is, makamit ko. Like, sa pagsusoul winning. Kasi, kung pagdating sa soul winning, to be honest, is, andun yung katawaran ko pag minsan. Na, lalo na kapag mag-isa ko, yun nga sabi ni Sir Daniel din na, pag mag-isa mo parang tinatamad ka na. Pero, you can do it by committing to God. Na, committed ka na gagawin yun para sa Panginoon. At, isa din pong natutunan ko naman po kay Ma'am Cherry. At saka yung ano rin po na kapag committed ka nga po is mahirap kang itumba ng kamunduhan or mahirap kang maisama sa kamunduhan. Kasi committed ka nga po. At doon naman po kay Ma'am Cherry, na natutunan ko po is nai-establish yung pagkatao mo pagkasama mo ang Diyos. Kaya, tama po yun kasi based on my experience. Ayan. So, syempre, talagang kapag kasama mo ang Diyos na lahat sa plano mo, kapag kasama mo siya. Kasi, andun lahat, makikita mo yung result kapag ginawa mo yun with all your heart, na within the right motive, may right motive ka at yun nga po na spiritual ka. Kasi kasama mo ang Panginoon at saka pinag-pray mo yun sa Panginoon. Kaya nga prayer talaga ay napakahalaga sa ating buhay. At doon naman po na yung kapag committed ka nga po is mayroon kang tiwala sa Panginoon. Kasi alam mong magagawa yun ng Panginoon para sa'yo. Naalala ko nga po nung revival na sabi niya doon is, it's not about what you can do, but it's all about what God can do. Na napakaganda po na hindi sa kakayanan mo, kundi dahil yun sa Panginoon, kaya mo nagawa. Kaya lagi nating sinasabi na to God be all the glory, it's all praise God. Ayan. Kaya napakaganda sa buhay natin na ang Panginoon lang yung napapapurihan at hindi tayo kasi mas nagiging mayabang tayo. Ayan. At next naman po is na mahirap, sabi rin po ni Ma'am Cherry na ano niya rin daw po sa sa revival na mahirap mamuhay sa decision ng iba. So, sabi ko, mahirap talaga. Kunento rin yun ni Ate Inday na nung napipilitan lang siya kasi daw sa decision ng iba sa kanya. Pero, sa akin, nagpapasalamat ako kasi very supportive yung family ko kung ano yung decision ko. Sabi nila, kung ano talaga yung decision mo, andito lang kami, ganun sila. Kaya nagpapasalamat ako maging sa mga kuya ko, maging sa mga ate ko, at lalo kay mama. Na kung ano yung kalooban ng Panginoon sa'yo, sabi niya. Alam namin na yan yung kalooban ng Panginoon na mag full-time ka at hindi daw sa sabi niya, sa PMA, sabi nga ni tita, bakit ka magpa-PMA? Sabi niya, yung tindig mong yan, magpi-PMA ka. Sabi niya. Tapos, sabi ko, ano po kasi, yun yung pinakaunang talagang pangarap ko sa buhay. Kaya, pero mayroon pa palang mas better na plan or mas
talagang plano ang Panginoon na napakaganda sa aking buhay. Kaya yun, sabi nga lagi ni Pastor na gabi pa lang isusulat mo na yung gagawin mo para hindi ka bara-bara sa lalo na sa area. Hindi ka bara-bara, ganun. Sabi ni Pastor na hindi ka lang paikot-ikot doon sa area mo. Kaya nagpapasalamat ako kasi may word of God pa rin na patuloy na nagre-remind po sa atin. Kaya yun lang po. To God be the glory. Amen, amen. Wow. Oo. Sabi ni Ma'am Flor, greatest decision, baneneng. Focus ka lang sa Diyos. And yun yung isang hindi na appreciate sa totoo lang ng karamihan din. Okay? Na when we have placed our commitment, hindi nila makita yung sinasabi natin na pagka nag-decide tayo, accept the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior, commit ourselves sa Panginoon, is that hindi nila na-translate sa halaga, okay, na kailangan natin sa ating buhay. Okay, may message yata si Sir Michael. Sabi niya, Pastor, mabalin ba ang karagan tayo ni Emilia? Ay, apay. May sakit si Ma'am Emilia. Sabay ko matamay kat si Marie Creek Nana. Yes, sir. Definitely. Oo. Pag tulungan po nating mag-pray. Okay. All right. So, sabi ni Ma'am Mercy, good morning po. Thank you. The Word of God na na-share through you po na ginagamit ng Panginoon. Ayan. Hello, sir. Good morning. Hello, good morning, Sir Ariel. Gandang umaga. Good morning, sir. Good morning sa lahat. Good morning sa lahat. May sasabihin lang ako, sandali. Yes, sir. Walang pasok ngayon, mga holiday. Holiday ba ngayon? Tama-tama, holiday ngayon. Ang magandang gawin ay sa mga, lalo na sa mga estudyante, ay na nakikinig. Maganda sumama kayo dun sa soul winning sa bawat area o sa bawat grupo na pinag-usapan natin nung linggo. Kasi sabi ko, napakahalaga yung pinag-uusapan natin na vision. Ngayon, patapos na to. Pero ang problema patapos na yung January, patapos na rin yung vision natin. Hindi na rin wala na hanggang karamihan hanggang papel lang Alam mo, pag sinabi nating vision, paulit-ulit na narinig natin, what you are seeing ahead of you. Ano yung nakikita mo ahead of you? Kasi hindi mo, alam mo, pag may vision ka, you know also how to do or how to make a decision. Magkakano yan Pag may vision ka, alam mo rin kung paano gumawa ng desisyon. Pag may vision ka, alam mo kung paano gumawa ng desisyon. Alam mo yung tinutumbok mo, ibig sabihin, may goal ka rin. May aim ka. May target ka. Kasi mahirap yung wala kang target Kung wala kang target, ikaw ang tatargetin. So wala. Diba? Yung sinasabi mo kanina matatapos na naman ang taong 2025. Naku, wala ka malang na nasuntok. Bakit? Puro hangin ang sinuntok mo So dapat ganoon. Wag lang hanggang papel yung sinulat natin na vision. Parang kahapon, tinan mo kahapon Kahapon, sabi ko, sige, maghanap kayo ng piyesa dyan, nung nasira yung sasakyan natin. Sabi, nung nakaikot na sila lahat, sabi ko,
walang mabilhan. Iniisip ko kung bibili ako sa Manila kasi nasa Manila naman na ako nung isang araw, Monday. Sabi ko kung dito ako, sigurado may makikita ako doon na piyesang ganon. Kaya lang kung hindi parehas, alam na tatakbo na naman ng Manila, mas malayo para ipalit. Sabi ko hindi. Urdaneta mas malapit. So, sige takbo kayo ng Urdaneta. Pero nung papunta pa lang sila, pinapairam ko yung sasakyan mo, Sir Ariel. Sabi ko mo, ang alanganin yung oras. Sa tingin ko, alanganin ito. Tama nga. Na-traffic sila dyan. Pagdating nila doon, wala na. Pero sabi ko, sige, para hindi pa balik-balik, kausapin ko si Pastor Christian, dyan na lang kayo matulog, magtagpo na lang tayo dyan. Diretso na ako dyan. So, hindi, kaya ko sila inisip, nagdesisyon na dyan na matulog kasi babalik sila. Uuwi sila, babalik na maaga. So, wasting time, wasting fuel, lahat. Sabi ko, hindi to. Mas maganda doon na lang matulog. So, that's decision. Oh. Tama-tama, maaga nandun, hindi hassle yung ano. Oh. Naghanap-hanap pa doon na maaga. Oh, pero hindi na naggastos hindi na dagdagan yung yung nakonsumo pa na krudong nagastos. Oh, hindi naman gastos yung kasi may sa ministry naman yon. Pero ang sinasabi ko, yan ang paggawa ng decision. Oh, yan sinasabi ko. So, ganun din tayo ngayon. Ang nalulungkot, nakakalungkot, first month pa lang ng 2025, wala. O, katulad ng sinasabi ko nga. O, tinan nyo. O, kanina, sinasabi ko sa mga full-time na iba, ngayon Wednesday na. Ang pinag-usapan natin nung linggo, kanya-kanyang saturation ng grupo. Sino kayang leader dito? Sabi kong ganon, na Lunes pa lang, kinakausap nyo na yung grupo nyo. Sa Wednesday, walang pasok. So, dito yung area natin na mag-saturate. Kaya dapat kayo sumama ka. So, and then Martes, because today is Wednesday na, hindi mo mapipigilan yung araw. Di mo mamamalayan. So, ibig sabihin, pag may ginawa kang decision, ginawa kang vision, ginawa kang goal, sa mo, kinakailangan trabahuin mo rin. Because what is goal, what is vision, what is decision? Kung wala ka namang, hindi mo naman susundin, tatrabahuin yung decision mo. Wala rin. So, yan ang sinasabi ko. So, dapat, ewan ko lang, kaya sa inyo, Cherry, kung sinong kinausap nyo dun sa area nyo nung Lunes, nung Martes, para bang ito na yung mga ingredients mo. Anong gagawin mo pag may nakahandang ingredients ka? Kung magluluto ka, dilutuin mo. Ganun din, pag may ginawa tayong vision, lutuin natin. Ang kaganda nga pag may vision ka, you know what is happening. You are seeing what is ahead of you. Ayan, nandito ka pa lamang, nakikita mo na hindi mo namang kita pa lahat. But because of your vision, ito gagawin. Kaya nga pag linggo nag-uusap tayo. So, alam na natin kung ano mangyayari ng Monday, Tuesday, and then Wednesday. Alam nyo na kung sinong kasama nyo sa church. So, ang ganda nga alam nyo, ako din naman ako mulat din sa ganito Pero natutuwa ako sa ganitong ganitong takbo ng buhay natin. Kasi ngayon, puro tsamba-tsamba lang. At least, kung hindi man nangyari yung vision natin, alam ng Panginoon na may vision tayo para sa Kanya. Ayan. Kasi Diyos pa rin naman ang masusunod.
nakakaalam 100%. Pero at least pag alam ng Panginoon, ito yung gusto kong gawin para sa iyo. Yan. Ngayon kung meron ka pang nakikita, Panginoon, na mas maganda dito sa nakikita ko na gusto kong gawin sa iyo, Panginoon, ikaw masusunod. So that's vision. Yan ang maganda diyan. So yun yung pinag-uusapan natin dito na dapat maging takbo ng buhay natin. Kasi nga may Biblia tayo. So that must be the basis, the basis, the foundation of our life every day. Whether saan ka man nagtatrabaho, nag-aaral ka man or ano. Katulad ng sinasabi mo kanina, Sir Ariel. Pag nag-meeting kayo ng gano'n, nag-uusap kayo, hindi na bago sa'yo. Sino man magsalita sa'yo? Yung mga gano'n narinig mo sa boss mo or sino man, kung tutuusin, ahead ka na eh. Advance ka na eh kung tutuusin eh. Yan ang kagandahan sa atin. So, yamang walang pasok ngayon, ewan ko hanggang bukas yata, di ba? Hanggang bukas. Hanggang bukas yata. So, maganda na tama-tama, walang pasok. May service time mamaya. Lalo na mga estudyante. Ay magandang kanya-kanyang grupo, kanya-kanyang area ang saturation. Magbaon na kayo. Doon na kumain ng grupo nyo sa kung meron pwede makainan na bahay ng miyembro. Kung hindi man makakaabala. Kung makakaabala man, di doon na lang kayo kumain sa may sa Burnham Park, mas maluwang. Basta magbaon kayo. Sige, yun lang. Thank you. Kita tayo mamaya sa ating midweek service. Thank you, Sir Ariel. Thank you dito sa mga nagagandahang angel natin. Nagagandahang angels natin. Parang magkakasingidad naman na sila. Parang bumata din si Cherry. Mira. Sige. Thank you, sir. Thank you sa lahat. Amen, sir. Thank you. Maraming salamat po, Pastor, sa mga paalala ulit. And thank you sa continued guidance niyo sa amin. Alright, so thank you sa lahat ng mga kasama natin dito sa Facebook. Thank you, Ma'am Flor. And May sasabihin pa raw si Banining eh. bye, sir. Bye-bye. Mamaya po, sir. Thank you. Sige. Pinalinis ko na yung sasakyan mo kay Mishak. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. Palinis nyo kay Kwan, sir. Belte. Oo nga eh. Pumasok kasi kahapon eh. Kunwari nag-aaral din siya eh. Sir. Okay, thank you. Thank you, Ma'am Cherry, si Sheila, and of course, Rhea. And tapos kay Brad Mark. And then sa lahat ng mga kasama natin sa Facebook Live. Facebook. Ano daw? Hindi ko na ma-pronounce. Facebook Live. Okay, so sige tayo sandaling manalangin. Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat ulit sa umagang ito. Thank you, Almighty Father, sa aming napakinggan ngayong umaga, and we thank you so much, O Lord, for using us. And we thank you for your blessings, continued blessings sa bawat isa sa amin. O Lord, we pray for today, for our safety, Almighty Father, and we thank you so much again for the blessings pinagkakaloob niyo po sa amin. And as early as now, ready niyo po ang aming isip, ang aming puso, Lord. Ihanda niyo kami para sa
aming service mamaya. And we thank you so much, O Lord, for this opportunity, and forgive us, O Lord, for our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, thank you, and good morning sa inyo. Bye-bye.